Kita sa outcontrol.php. So, sa kaning part, sir, is muna siya ang mo-register a new user in the system. So, kini ang method kay responsible sa pag-register og bagong user sa system. So, gi-validate niya ang input data, gi-create ang user record o gi-generate ang authentication token. Then, sa public function, gi-validate niya ang incoming request data. So, kini nga validation kay nag-ensure nga ang data nga gi-submit sa user kay valid. Then, ang Laravel automatic nga returns photo to error with validation messages if validation fails. Then, sa diri sa request, so ang username must be unique in user's table. Then, sa email, dapat valid format and unique. Then, sa password kay at least 6 characters. Then there sa first name dapat required yun na siya ug ang last name. Then kini nga user kay nag-use sa Eloquent ORM para mag-insert og record sa user's table. Then ang password gi-hash using Laravel's hash facade para sa security. So dirita sa user, so sa kaning username mo na siya mo store username as provided. Then kani pod sa email. Then kani mo ni siya ang mo hash. Kani siya ang mo hash. Then sa kaning nga role mo ni siya mo defaults sa user, dili siya admin. Then kani sa email verified mo ni siya mo mark email as verified immediately for simplicity. So, mo generate authentication token using Laravel Sanctum. Kini nga token kay gamiton sa front-end para sa authentication sa subsequent API request. So, Laravel Sanctum creates a personal access token that's stored in personal access tokens table. So, darita sa token, kini nga part. So, mo return success response with user data and token. So, ang tuuan status code kay nag-indicate nga successfully nga nag-create ang resource. Then, sa return response, kay ang user object password is hidden due to hidden property in user model. Then, sa token, authentication token for API access. So dirita sa public function login. So kini nga method kay responsible sa pag-authenticate sa user credentials o pag-generate og authentication token kung valid ang credential. Then dirita sa public function. So, mo validate the format of login credentials. Kini kay nag-ensure nga ang email format kay valid ug naay password. Ang email must be present and valid format. Password must be present. So, dapat yun na save password. So, find user by email and check if account is active. So, kini nga query kay nag-find sa user base sa email og nag-check kung active pa ang account and where is active. Then, kung siya true, kay nag-ensure nga dili mag-login ang deactivated accounts. So, direta sa user. So, mo verify exists ang password is correct. Then sa hash kay mo check siya, then it compares the plain text password with the hash password in database. So kini nga method kay secure kay dili ni siya gi-expose ang actual password. And dito sa F.
So, true validation exception with generic error message for security. So, dili na mo specify kung ang email or password ang wrong para sa security. So, diri ta sa true. So, sa true, diri nga side, mo generate og new authentication token using Laravel Sanctum. So, each login creates a new token allowing multiple device login. So, ang token kay unique ug naay expiration based sa Sanctum configuration. Then, diri sa token, mo return successfully login response. So, ang response kay nag-include of user data ug token para sa front end. Then, return response kay ang user object without password hidden in middle. Then, sa token is new authentication token na siya. Then, dirita sa logout. So, kini nga method kay responsible sa pag-logout sa user pinaagi sa pag-delete sa account. Then sa public function, iyang i-delete ang current access token. Then, i-request returns the authenticated user provided by auth Sanctum middleware. Then, ang current access token kay mo gets the token used for this request. Then, delete removes the token from personal access token table. Then, kini nga process kay nag-invalidate sa token. So, dili na siya ma-use for future requests. Then, mo return siya access response, then simple confirmation message that logout was successful. And then next na ko i-explain sir ay kay ang task controller.php. So, ang kani siya kay mo ni ang mo retrieve sa tanang task based on user roles o gayang permission. So, kini nga method kay nag-fetch ni siya sa task based sa role sa user. So, ang user raman na mo is ang admin user o ang regular nga user. So, ang admin user makakita ra sa tanan task, walang regular users makakita lang sa task na gi-assign nila. So, first kay iyang i-authenticate si user from the request, and then next iya ding i-check kung sa role kung admin ba siya or regular user. And then next ana is call, iya ding i-call ko ang appropriate store procedure based sa iyang role, and then iya ding i-return task data as JSON. Next is kaning public function index request. So diri kay iyang kuha ng authenticated user from the request. So kini nga user object kay provide sa auth Sanctum middleware. So naa diri ang ID, user ID, role ug other user information. So kani sa user request to user kay mo ni nga mag-determine unsa nga task para ma-fetch ang base sa ilang user role. So, kani if user role equals admin. And then, next is, ang nadiri is, kung admin users, ang admin users kay makakita sa tanang task sa system. Kini nga stored procedure kay kuan nag-return sa tanan task with complete details including sa task info, category, status, priority, assign, user, and creator. O else gali dili gyud siya kuan kanang admin user ang iyang makitaan, or dili gyud siya admin users which is the regular users kay makita na sa regular users kay kanang mga task nga assign nila kani nga stored procedure kaning get task by user. Mo niya mag-filter sa task based sa ilang user ID ug role. Ug ang second parameter role kay additional validation na nasa stored procedure. And then dapita kay iya dang i-return ang task data as JSON response. So, ang task array kay naay complete information including
task details like title, description of due date, and then category information sa nila, status information, priority information nila, o user information sa nila. And then there is a kuan sa public function store request store, public function store na diri mo ni ang function nga mo create og new task in the sa system. So kini nga method kay responsible ni siya sa pag-create og bagong task, nag-validate ni siya sa input data og nag-ensure nga ang task kay properly assigned. So first kay iya i-validate ang incoming task data. So then iya din yung duplicate ang user, and then iya din determine ang task assignment based sa yang user role, and then call din niya ang stored procedure. Ani next is iya din i-fetch return complete task data. So there is a kuan public function store. So first ani kay validate ang incoming task data. So kini nga validation kay nag-ensure ni nga ang required fields kay present og valid. Kaning request kani diri dapita. So kaning title, task title is maximum run niya is 200, and then description is string na kasabot naman. And then next is kay iya diri sa user request user, iya dayong i-authenticate ang user. Next kay iya dayon diri sa assign to request assign to, kaya dayong i-determine ang task assignment based sa user role and input. So kini nga logic kay nag-ensure nga ang task assignment kay appropriate. And then next kay if wala gay assignment kan if wala gay assignment sa assignment kay specified or user kay or ang user kay dili admin assigned to or ang assigned to kay current user, then napo diri ang regular users can only create tasks for themselves, then admins can assign to others, but if not specified, defaults to themselves. Then diri dapita sa result. So iya na i-call ang stored procedure para mag-create og task. Nga kini nga stored procedure si call create task. Kaya mao ni ang mag-handle sa task creation with proper relationship. Yan mo niyang mga kuan yang request dito sa database. And then after ani kay iya dayong i-get ang ID sa newly created task, and then ang stored procedure kay nag-return din sa kuan dayon sa task ID sa newly created task kani. And then next is iya dayong i-fetch ang complete task data with all the relationships. So, kini kay nag-fetch sa complete task information including sa category, status, priority sa users. And then iya dayong i-return ang created task data with 201 status code. So 201 status code kay manang meaning na kay successful ang resource creation. So next kay public function show. First ani kay iya ning i-call ang stored procedure kaning call get task by ID, and then kini nga stored procedure kay nani fetch sa task with all related information including category, status, priority, assign user, and greater details. The next is task DB. So kaning task DB ni kay i-check ni niya if ang task kay known. Mao niya katungkuan. Ang kani diri if empty kaning line 64 if empty ang task. So diri kay i-check if ang task kay ni-exist ba. Kung empty ang result meaning walay task nga kana gamit ang kanang ID. So next is dayon na i-return to or offer task not found. The next is